Kaugnay pa rin po sa pananalasa ng Bagyong Opong, dito naman po sa Oriental Mindoro. Makakausap natin sa linya ng telepono si Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor. Magandang gabi po, Governor. Si Patrick De Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi po, Sir Patrick, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan. Opo, Gov, noong kasagsagan po ng paglandfall ng Bagyong Opong dyan po sa inyong lalawigan, pakilarawan po sa amin ang bagsik ng bagyo at gaano po ito kalakas. May mga nakita po kaming videos sa social media na talagang zero visibility ang mga lugar. Governor. Napakarami pong area ng zero visibility, lalo na po doon sa southern portion ng Oriental Mindoro, yung Bulalakaw, Mansalay, Rojas, hanggang Bansud area. Yun din pong bayan ng Nauhan, zero visibility. Ito po ay strong, severe tropical storm lang, pero ang naramdaman kong feeling ay naramdaman ko ng mga nagdaang bagyo tulad nung Nona at saka nung Ursula nung araw. Sobrang lakas. Ang ulan po, hindi masyado dun sa north, pero sa southern part ng Oriental Mindoro, napakalakasin po na naging buhos ang pag-ulan. Although comparatively dun sa red warning for rainfall ay hindi po siya yung inaasahan namin ng lakas. At the same time po, yung pag-a-uproot ng mga puno, yung mga yero na lumilipad, isang hindi nakakatuwang tingnan at nakakalungkot tingnan para sa aming mga kababayan. Gov, ngayon pong nakaalis na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Opong. Ano po yung mga tumambad na pinsala sa inyong lalawigan? Particular po dyan sa southern portion po ng Oriental Mindoro. May mga casualties po bang naitala, Gov? Ang number one po namin pinakamalaking naitalang damages ay sa agriculture. More than 267 million for rice and more or less the same amount for banana. Ito pong siniri na ito ng mga puno ng saging na nakatumba, mga palay na nakatumba, puno ng mais na nakatumba, is amounting to around 498 million. Ito po yung tumambad na number one. Secondly, yung mga pagbaha na naganap sa mga bayan ng Mansalay at Bulalakaw ay naging napakalaki din po ng epekto nito sa mga low-lying areas namin. Sa mga structures po ng gobyerno, may mga naitala din po tayong damages sa mga ospital at ang pinakamalaking damage po ay naganap sa Oriental Mindoro Sports Complex na kung saan makalipas ang 4 na taon at ilang bagyong nagdaan, ngayon lang po nasira ang aming sports complex na para po ba siyang pinilipit yung mga malalaking bakal para matanggal yung buong bubong at saka yung buong structure kasama yung mga covered bleachers. May mga casualties po ba, Gov? Wala po. So, awa po ng Diyos, wala po kaming naitalang casualty. Kahit isa dahil sa napakaaga po naming preemptive evacuation order, I ordered it last Wednesday pa. Okay. We have more than 5,000 individuals na preemptively evacuated. At humigit kumulang 37,000 na mga na-evacuate namin hanggang sa kasagsagan ng bagyo. Meron po kaming naitalang 20 na mga nasugatan but basically lacerations lang at saka abrasions lang po. Kamusta po ngayon ang mga kalsada, linya ng kuryente at komunikasyon sa buong lalawigan po, Governor? Matapos po yung maayos na pag-clearing ng mga local governments namin, at yung pagtutulungan po ng military, Bureau of Fire, ng police, ang aming pong national highways at saka mga major thoroughfares ay passable naman po lahat. Medyo problema lang po yung supply ng kuryente dahil sa dami ng poste na natumba. As of ngayong hapon, alas 5 ng hapon, 9 out of 15 na mga LGUs po ang meron na partially na kuryente, 113 barangays out of 426 barangays ang energized na, a little less than 30% ng buong probinsya ay energized. It will take some time pa po para ma-energize, kaya nagbuo na po ng iba't ibang composite teams ang aming local utility para mas mapabilis pa ang pagkukonek ng kuryente sa mga loob-loob at mga sitio ng aming mga bayan-bayan. Nabanggit po ninyo kanina, 37,000 po yung in-evacuate. Kamusta po yung kalagayan po ng mga nasa evacuation centers? Meron pa po ba mga naiwan po sa mga evacuation center, Governor? Dahil po sa maganda na po ang panahon, most of our evacuees
ay umuwi na po, binigyan na po namin ng go signal at ang efforts na po namin ngayon is to distribute yung food assistance sa mga evacuees na nasa kanila na po mga bahay. Ang amin na lamang po ngayon na focus yung lahat ng mga evacuees at mga residents na nasira ang bahay, totally damaged at mga partially damaged, tinatapos lang po ang consolidation at mabigyan po ng housing assistance. Sapat naman po ba yung food at non-food items na inyong ipinamamahagi, lalo na po doon sa mga lubhang apektadong bayan? Yun pong mga nasa evacuation centers, whether formal evacuation or yung outside, yun po ang unang focus muna ng mga LGUs. Ang amin po mga local DRR sa pamamagitan ng mga local chief executives at saka ng provincial government ay simultaneous po nagkakaroon ng distribution ng relief goods. Kasama na rin po dito yung prepositioned goods mula sa Department of Social Welfare and Development. Bagaman po, meron po kaming patuloy na paghahanda pa doon sa mga natitira ng mga areas na bibigyan namin ng relief goods. Any assistance po from DSWD and the national government for food and non-food items will be very much appreciated. May karagdagan po ba kayong panawagan na tulong mula po sa national government para po sa mas mabilis na recovery at rehabilitation po sa inyong lalawigan? Opo, bagaman po nung Miyerkules, nagkaroon na po ng initial na discussion ng Department of Agriculture at ang pamahalaang panlalawigan namin para po sa mga agricultural products, mga inputs na ipamimigay sa laki po ng naging damage, lalo na po dapat aanihin na yung mga palay namin at mga prutas, napakalaki po ng pangangailangan ngayon. So nananawagan po ako sa Department of Agriculture na yun po mga naunang commitment sa amin na pambigay sa aming mga magsasaka ay madagdagan pa. Ganon din po sa Department of Social Welfare and Development para mabigyan po sila ng mga cash assistance para po sa pagpapanimula muli ng pagtatanim ng aming mga mamamayan sapagkat yun pong farmers na naapektuhan, bago po ito makarecover ulit, magtatanim, palalakin yung mga tanim nila, aanihin, it will take some time. Ganon din po, panawagan po sana para makapagbigay po ng tulong para sa mga mag-aaral na madidisrupt ang pagpasok dahil po sa kakulangan ng pambayag nila dahil na rin po sa naging epekto sa agrikultura. At ano man po ang mga pwede pang ibigay para po sa pagtulong sa aming mga mamamayan, lalo na din po sa mga magsasaka, nangingisda, doon po sa sektor ng edukasyon at pagre-repair po ng mga existing structure and housing na nasira. Ito po ay magiging malaking tulong para sa amin at lubos naming pasasalamatan. Governor, nakwento ninyo sa amin yung paghagupit po ng bagyong Opong at yung naging pinsala. Sa tingin po ba ninyo kailangan pong magdeklara ng state of calamity sa inyo pong lalawigan? Opo, ito po ay amin na ngayong isinasaayos. Ngayong kompleto na po ang aming datos on agriculture. Hinihintay ko na lang po ang final data on infrastructure and housing at magsusumiti na po ako ng kaukulang sulat sa Sangguniang Panlalawigan para po ito'y ma-actionan na. Okay, maraming salamat po, Governor Homerlito Dolor ng Oriental Mindoro. Magandang gabi po at ingat po kayo dyan. Maraming salamat po. God bless the Philippines. God bless Oriental Mindoro. Matindi ring hinagupit ng bagyong Opong ang lalawigan ng Masbate kung saan 2 beses naglandfall ang bagyo sa bayan ng Palanas at Milagros. At babalikan nga po natin, nasa linya ng telepono si Ginoong Ian Nicolas Bueno, ang tagapagsalita ng Masbate PDRRMO. Magandang gabi po sir, si Patrick De Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Hello, magandang gabi Sir Patrick. Yes sir, batay po sa sinabi ng Office of Civil Defense, Masbate po ang pinakamatinding sinalanta ng bagyong Opong. Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung gaano po katindi yung naranasan po ninyong bagsik ng bagyong Opong, lalo't 2 beses nga pong naglandfall sa inyong probinsya? Yes, ganito pong nangyari. At around 12 midnight, tinamaan ang ating Morial, that is first district. Yan ang unang hinagupit ng bagyong Opong. And then at around 3 something, pababa, tinama yung Palanas namin. Yun ang pangalawa. And then it's because ganito nga nangyari, na we have already accumulated the data affected population. So per persons, we have until 2:33 p.m. ngayon, nag-gather namin 63,726 per person yan po. And then affected families, we have 20,893.
Yan po. Sir, kahapon po, mayroong 3 naiulat na namatay sa kasagsagan po ng bagyo. At nadagdagan po ba itong bilang at ano po yung mga ikinasawi ng mga biktima, Sir Ian? As of now po, as of the report, set report, 2:33 p.m., meron nga nadagdagan ito, naging 8. And then 7 injured missing. So that is why, because of this report in Tagadog, kahit hindi pa namin masasabi kung typhoon-related ang pagkamatay nitong mga taong to dahil ang magbibigay ng verdict dito po is yung DIG. Sila magsasabi kung ang taong sinasawing nito is typhoon-related. So because of this morning, ang butihin naming chairperson, Governor Attorney Richard Ko, nagpalabas na ng mandato na ang Masbate is under state of calamity. And then after that, pag-issue na niya ng state of calamity, dumating yung area ng OCD5 kasama si Sir Jesar, ang Assistant Regional Director ng OCD5, together with Sir Akim, ang operation, at saka si DSWD San Laurio. Kasama si Governor, nag-aerial survey po sila. And then after that, nakita nila na may mga opening na ang road namin. At this very hour, ito ngayon, wala po dito si Governor, pumunta po sila ng Dimasalang and Uson para magbigay tulong food packs sa mga constituents ng Masbate City. That's all po. Sir Ian, napaghandaan po ba ninyo yung pagtama po ng bagyong Opong? Kasi nga po kahapon, nagbabago nga po yung track nito pong bagyo habang tinatawid po yung ating bansa. Masasabi po namin talagang nakahanda kami, pero kahit nakahanda ka nga, hindi natin kayang pigilan ang unos at ang lakas ng bagyo po. Kumpara po sa mga nagdaang bagyo dyan po sa Masbate, gaano po ito katindi yung pinsala po ng bagyong Opong, Sir Ian? As of now po, kasi sa mga nakalipas, sa tagal na namin nagtatrabaho po under disaster, yung mga nakalipas, panilan-nilan lang ang tinutumbang mga kahoy, lumilipad ng mga bubong, at saka panilan-nilan lang natutumba ng gawan ng kuryente. Pero ngayon, ibang-iba ito. Maraming nabubuwal kahit sa city, binuwal ang mga puno, at saka maraming daanan ang not passable. Ito first time itong mangyari po. Yun nga po sir, nakikita po natin dito sa mga video. Ngayon po, kamusta po yung sitwasyon ng mga kalsada, linya ng kuryente at komunikasyon? Ang linya ng komunikasyon as of now, pahirapan tayo, smart pa rin at yung Starlink ang gamit lang namin. At yung kalsada naman so far, sa tulong ng DPWH at saka ng mga LDRMOs per municipality, tumutulong talaga silang malinisan. So far, kaunti na lang ang not passable na location na para mahirapan tayong dumaan. So, as of now, pwede na tayong panilan pupunta si Governor sa iba't ibang munisipyo na passable na para magbigay ng tulong kasama ng DSWD natin po. Ayun po, ito nga po yung susunod kong tanong. Nakapagpadala na po ba ng mga relief goods sa mga lugar na sinalanta? Ngayon nga pong nakalabas na ng bansa ang bagyong Opong. Nagsimula kahapon sa mga evacuees natin. Yung DSWD natin per munisipyo, nagbibigay na sila ng tulong. Pero sa ngayon, andon pa rin until this very moment, ang aming mahal na gobernador, andon sa Dimasalang at Uson para magbigay ng tulong, dala ang relief operation doon sa mga lugar na sinabi ko sa Uson at sa Dimasalang. Andon pa rin sila ngayon, nagbibigay ng tulong sa ating mga constituents. Sir, kahapon sa situation briefing ng Office of Civil Defense, may kahilingan po si Governor Richard Ko na air asset para maipadala ang mga tulong sa mga sinalantang bayan at magkaroon pa nga po ng karagdagang assessment. Nakarating na po ba ito pong request ni Governor? Yes po, dumating na kanina yung support na kaya nga si Governor at saka yung OCD lumipad na para tingnan, nagkaroon na sila ng area survey. Kasama sina RD Laurio, nag-ikot sila. So far ngayon may paparating na tulong galing DSWD sa barko, nakasakay na. May mga pamilya pa po ba na nasa evacuation centers at sapat po ba yung mga preposition na relief goods ng DSWD?
Sa ngayon, andun pa rin, wala pa rin nag-advise sa amin ng DECAMP. So far, so good. Basta bibigay na ng ating Okay. Okay, maraming salamat po, Ginoong Ian Nicolas Bueno, ang tagapagsalita ng Masbate PDRRMO. Magandang gabi po, sir, at ingat po kayo dyan.